Magandang umaga po sa lahat. Paalala, upang mabigyan ng pagkakataon ng iba na nagnanais mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sa offertory, bukod sa mga nagpamisa, mayroon pong mga alay pasasalamat envelopes na ipinamimigay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po na ang may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari. At pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas din ng pari. Kung maaari lamang po ay paki-turn off o ilagay sa silent mode ang ating mga cellphones. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat at tumugon sa ating mga panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganapang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin sa intensyon ng banal na Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming pahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon, magpakilanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga nag-aalay para sa misang ito. Para po sa pasasalamat at special intention, Benji, Edith, Victoria at pamilya, Silver at Margie Galang at pamilya, Feliciano at Cristina de la Cruz at pamilya, Ignacio at Remedios Silvestre at pamilya, Rene at Caridad Lopez at pamilya, Ignacio, Suset at Juliet Silvestre at pamilya, Eugene at Eleanor Malonzo at pamilya, Olan and Donna Menchola at pamilya. Para po sa speedy recovery ni Luz Morales. Para po sa kaarawan ni Maria Cristina Lee, Anastasia Santiago. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Ligaya, Platon, Tatiana, Domingo, Rosario, Meli, Ferdinand, Catherine, Manuel, Carmen, Lolita, Mercedita, Anita, Gloria, Ricardo, Father Pablo, Monsignor Anastasio, Victor, Francisca, Alejandra, Jose, Raymunda, Marcos, Antonio, Florentina, Ana, Wenceslao, Nicolas at Felix. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon po ay 13 ng Abril, linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon, linggo ng alay kapwa. Kanilang inalasan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang krus ni Kristo ang bukal ng buhay. Sa liturhiya, sa linggong ito ay 2 bagay ang inaalala sa liturhiya. Una, ang maringal na pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem. At pangalawa,
ay ang pasyon ng Panginoon, na sinisimulan sa pagbasa ng pagpapakasakit ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang linggong ito ay tinatawag na Semana Santa, at dito'y pumapaloob ang dalawang panahon ng liturhiya, ang mga katapusang araw ng Kwaresma at ang banal na Triduo. Itinuturo ng simbahan, tayo'y tinatawag bilang pinagmumulan ng bukal ng buhay, kung saan ang iba ay makaiinom. Kung minsan ang krus ay nagiging mabigat na krus, subalit mula sa krus, sa kanyang tagilirang sinibat, ibinigay ng Panginoon ang sarili, bukal na tubig ng buhay. Huwag nating hayaang maagawan tayo ng pag-asa. Ang mangunguna po sa pag-awit ay ang Muntinig Children's Chorus. Ang lahat po ay inaanyayahan na makiisa at tumugon sa pagdiriwang ng banal na misa. Awitin po natin ang pambansang awit. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titig mo'y buhay. Lupang hinirang, buyak ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisingin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ko kapag, may nilangang tula at awit sa paglayang nilalaan. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nakikinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng aming pagsikat, ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at namatay ng dahil sa'yo. Magsipo muna po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinigap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-alay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay yung pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming Hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Paghindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamti ng kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas walang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, binigyan ng Panginoon ng pangunawa ang kanyang naghihirap na lingkod upang kanyang mapagtiisan ang mga pagdusta at pagpapahirap sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako nang himagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako yung pinabayaan. Diyos ko, bakit naman? Ako yung pinabayaan. Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na natatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Tugon. May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Tugon. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Tugon. Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Tugon.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang pagpapakababa ni Jesus ay gayon na lamang, kung kaya siya ay hindi lamang naging taong naghirap, kundi dumanas din ng kamatayan bilang pagsunod sa Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang tala ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus bilang naghihirap na lingkod ng Panginoon. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa'yo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok-man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paska, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman. Nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng mga matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag nilang Kristo?
Sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabubuhay ang hari ng mga Hudyo! Sina'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo at matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangaw-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob lang ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatatanda ng bayan. Sabi nila, Niligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilod po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ng tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod, at nakita roon ng marami.
Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin at purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nagdiriwang na ng mga mahal na araw. Ang linggo ng palaspas ay ang simula ng mga mahal na araw na kung saan ating inaalala, ginugunita at ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Panginoon, ang rurok, ang pinakamataas na pag-aalay ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. At yan ay ipinakita ni Kristo sa darating na Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria at ng kanyang linggo ng muling pagkabuhay. Sa ating tradisyon bilang mga Pilipino, Katoliko, sinisimulan natin ang mga mahal na araw sa araw ng palaspas. Pero po kung titignan natin at babalikan natin sa ating mabuting balita, sa mabuting balita ni San Mateo, makikita natin na sa pagpasok ni Jesus, matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, wala namang palaspas na winagayway. Ang nakalagay sa mabuting balita ni San Mateo ay mga kapang maroon, kulay pula. No? Dahil ang kulay pula ay sagisag ng kulay ng hari. So, masaya, tinanggap ng mga Hudyo ang kanilang Panginoong Jesus. Naniniwala na sila na siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya nga ang daraanan ni Jesus ay pinapatungan nila ng mga telang pula. No? Tatanong niyo sa akin, Father, bakit tayo may mga palaspas? Bakit nagwawagayway pa kami kanina at nagbasbas kayo ng palaspas? Saan po natin nakuha itong tradisyong ito? Alam niyo po, itong tradisyong ito ay nakuha natin sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasaad po na nang pumasok si Kristo, may daladalang dahon ng olibo, palaspas ang mga tao at winawagayway. At ito po ay nakuha natin saan? Sa tradisyon ng mga pagano. Na kapag ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pagan religion, naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan, kapag pumapasok na ang kanilang mga hari, may daladala silang palaspas, dahon, na winawagayway upang ipakita nila ang kanilang kagalakan, upang ipakita nila ang kanilang kasiyahan. Bakit? Dahil dumating na yung taong magliligtas sa kanila. Dumating na yung taong hahango sa kanila mula saan? Kadustaan, kahirapan. At doon po natin nakuha ang palaspas na ginagawa natin ngayon. At kung ito'y ikokonekta po natin sa mahal na araw, dahil ito ang unang araw ng palaspas, totoo na ang ating tradisyon, ang linggo ng palaspas ay isang panahon ng pagsasaya. Amen po ba yon? Masaya po ba tayo? Bakit ganyan ang mukha nyo? Parang Biyernes Santo na. Masaya tayo. Bakit? Dahil nagsisimula na yung pangako ng Diyos sa atin na
ililigtas ko kayo. Nagsisimula na yung magkaroon ng laman at dugo, yung pagiging tapat, katapatan ng Diyos sa sanlibutan na makikita natin sa Biyernes Santo ng hapon, alas 3 ng hapon. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Kaya nga po, nakatutuwa, na sa araw na ito, nagsasaya tayo. Bakit? Dahil matagumpay na pumasok si Jesus sa ating mga buhay. Dahil matagumpay na pumasok si Jesus sa ating kasaysayan. Dahil nagtagumpay ang Diyos laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen po ba yon? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, mga kapatid, alam nyo, maitatanong natin, bakit nagsasaya tayo, pero ang Ebanghelyo ay tungkol sa kamatayan ni Kristo? Di ba? Parang irony yan. Masaya, pero kamatayan ang pinag-uusapan. Sa mabuting balita natin ngayong linggong ito, isinalaysay sa atin ni San Mateo kung paano naghirap, nagpakasakit, namatay sa krus ang ating Panginoon. At makikita nyo po, na napakaraming irony sa ating liturhiya ngayon. Yung mga taong naglatag ng damit na pula para pumasok ang ating Panginoong Jesucristo upang sabihin, papunyagan na sabi, o sana sa kaitaasan, yung mga kamay na pumalakpak nung pumapasok ang Panginoon, yung mga dila, bibig na nagsabing, purihin ka, Jesus. Ito rin ang mga dila, kamay, ang barong binigay nila kay Jesus noong siya ay mamamatay na. Yung mga kamay na pumalakpak ngayong linggong ito, yun din yung mga kamay na sasampal kay Jesus sa Biyernes Santo. Yung mga bibig na nagpuri ngayong linggong ito, yun din yung mga bibig na magsasabing, ipako sa krus ang Panginoon. Mamatay dapat iyan. Bakit? Kasi, alam nyo kung bakit ganun ang nangyari po? Dahil napakaliit ng pananampalataya nila kay Kristo. Ngayon, tinanggap nila ang Panginoon bilang Mesiyas. Dahil para sa kanila ang pagiging Mesiyas ay isang taong magliligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga Romano. Ang pananaw nila kay Jesus bilang Mesiyas ay isang military king. Hahango, mag-uudyok para mag-alsa ang mga Hudyo para labanan ang mga Romano. Pero hindi nila nakita na mas malalim pa ang gustong labanan ni Jesus. At ano yun? Ang kamatayan at kasalanan. May hina ang pananampalataya ng mga Hudyo, kaya hindi nabuksan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga puso, kung sino ba talaga ang nasa harapan nila. Kaya nga mga kapatid, ang linggo ng Palaspas ay hindi isolated event. Kailangan makita natin ang buong linggong ito na magkakaduktong. Ngayon, nagsasaya tayo, pero dinadala tayo ng kasiyahan natin na magnilay. Suriin ang ating mga sarili. Ihambing ang ating mga puso sa puso ni Jesus kung magkatugma ba. Dahil ang panahon ng mga mahal na araw ay tinatawagan tayo na isurrender, isuko ang ating mga sarili kay Jesus. At paano natin isusuko ang ating mga sarili kay Jesus? Katulad ni Jesus, alam niyo po, nagpakababa siya. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya pagpasok niya ng Jerusalem. Mamamatay siya. Pero tinanggap niya, isinuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama dahil meron siyang kababaan ng kalooban. Suriin natin ang mga puso natin. May kababaan ba tayo ng kalooban ngayong umagang ito? O baka kayabangan
ang nangunguna sa ating mga puso. Surrender ourselves to God. Pag sinabing surrender, totally, tatalikuran mo yung paggawa ng kasalanan. Dahil iniaalay mo, sinasakripisyo mo, yung mga pagtalikod na yon, idinuduktong mo yon saan? Sa sakripisyo ni Kristo sa krus sa Biyernes Santo. Tanggalin na yung pagkagalit, pagkamuhi, yung mga nagpapaitim sa ating puso. Tanggalin na yung pagchichismis, yung pagtaya sa loto, pagsusugal, pag-inom ng alak. Tanggalin yung mentalidad na ang Kwaresma, ang mahal na araw, ay pagpunta sa Boracay, pagpaparty. Hindi po iyon. Pagsuko ito sa Diyos. At kasama ng pagsuko, naroon din po yung tinatawag na purification. We have to purify ourselves. Diba? Kaya nga po yung mga palaspas na yan, pagdating ng isang taon, ipupurify natin yan eh. Sasalain yan ng apoy para maging ash at ipapahid ulit sa ating mga noo sa susunod na taon. Kailangan nating i-purify ang ating mga sarili. At paano natin pinupurify ang sarili? You have to go to the sacrament of reconciliation. Mangumpisal po tayo. Kailan po ang kumpisal ng bayan natin? O bukas ng gabi. No? Kumpisal natin yan. Yan ay way of purifying ourselves. Pag tinanong mo ang Kristiyano, kailan ka huling nangumpisal? Nung ako po ay nag-first communion, ilang taong ka na? 60 years old. Diyos ko. Minsan naman, pagpapatawag ng pare, mangungumpisal daw. Pag nakita mo, naghihingalo na. At sasabihin mo, ano gusto niyo pong sabihin? Mangumpisal na po kayo. Ay, syempre, pakatatawarin ko na yun. Kung mamatay bigla, ako pa may nakalulungkot. At least once a year, we have to go to the sacrament. We have to receive the sacrament of confession. Purification. Yan po ang hinihingi sa atin ng mahal na araw. Ang mahal na araw po, hindi lang selebrasyon ng magagandang prosesyon. Ang mahal na araw ay hindi lang pagpunta sa 7 simbahan sa Bisita Iglesia. Ang mahal na araw, hindi lang pagpapasan ng krus at pagpapapenitensya. Ang mahal na araw ay pagsuko at paglilinis ng ating mga budhi at ng ating mga kaluluwa. Yan ang ginawa ni Kristo ngayong mga panahong ito. At sana po, yan po din ang request ko sa inyo. Suko na po natin ang ating mga sarili sa Diyos. Talikdan na natin ang ating mga kasalanan. At i-purify natin ang ating sarili sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Bukas po kita-kita kayo, Ako, may mga paring darating bukas, ako po wala, meron kaming planning sa seminaryo, Sana po, mangumpisal po tayong lahat. Kahit hindi kayo taga-parokya ng Baraswain. Punta po kayo dito, makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen. Tatayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa panalangin ng bayan ang ating pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa banal na simbahan, upang kanyang mabigyang lakas sa mga nanlulumo,
madamayan ang mga namimighati at maihatid ang pagpapahalaga sa buhay ng tao mula sa paglilihi hanggang sa natural na kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nasa kapangyarihan, namumuno sa pamahalaan at mga mambabatas, upang maging tagapagtaguyod at tagapagtanggol sila ng buhay ng mga walang kakayanang ipagtanggol ito at ng mga nasa sinapupunan o nasa banig ng karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nakatanggap ng upasala dahil sa kanilang pagtalima at paninindigan sa mabuting balita, upang maging lakas nila si Jesus na nagbata ng hirap at nag-alay ng buhay sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating lahat, upang sa panahong ito ng mga mahal na araw, makiisa tayo at matubasan natin ang paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama rin natin sa ating mga panalangin ng maagang paggaling ng ating kura paroko na si Monsignor Mar Arenas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Tumahimik po tayo sa mandali at ating loob sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Amang makapangyarihan, ngayong nalalapit na ang pagdiriwang ng triduo ng aming kaligtasan, kami ay iyong pagbigyan sa aming kahilingan, yayamang kahit na ang iyong anak ay hindi mo ipinagkait, maipakita mo lamang ang iyong dakilang pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari. At pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Magsiupo po ang lahat.
karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kahawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon at ating Diyos, atin pong awitin ang Ama namin. Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon sa halapan ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yayan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapurihan magkakailangan. Amen. At ang 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 kapurihan magkakailangan. Amen
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kapatid, narito po si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayo na niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body of Christ, keep me safe for eternal life. Amen. Amen. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asirets bago pumilya sa pangungumunyon. Salamat po. Consecrated, O Lord, to Thee. Take my lips and let them speak words of love for all to hear. Take my hands and let them be instruments of your peace. Take my voice and let
songs that will glorify your name. I offer everything I have, all that I have become, all my dreams I lift up to you, my life, my soul are yours. Take my life and let it be consecrated, O Lord, to Thee. Take my lips and let them speak words of love for all to hear. Take my hands and let them be instruments of your peace. Take my voice and let me sing songs that will glorify your name. I offer everything I have, all that I have become, all my dreams I lift up to you, my life, my soul are yours. Kaluluwa ni Kristo, gawin Magkakaroon po tayo ng second collection para sa alay kapwa. Katawan ni Kristo, nawa'y iligtas mo ako. Dugo ni Kristo, Announcement mo para mga schedule po sa mahal na araw. Ika-13 ng Abril, Linggo de Ramos. May pagbabasbas ng palaspas sa lahat ng misa sa araw na ito. Ika-8 ng gabi, sinakulo sa Plaza de Barasway. Ika-14 ng Abril, Lunes Santo. Ika-6 ng umaga, banal na misa. Ika-4 ng hapon, Via Crucis sa Plaza de Barasway. Ika-5 ng hapon, Kumpisalang Bayan. Ika-15 ng Abril, Martes Santo. Ika-6 ng umaga, banal na misa. Ika-4 ng hapon, Via Crucis sa Plaza de Barasway. Ika-5 ng hapon, pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-6 ng gabi, Chaplet to the Divine Mercy. Ika-16 ng Abril, Miyerkules Santo. Ika-6 ng umaga, banal na misa. Ika-4 ng hapon, Via Crucis sa Plaza. Ika-6 ng hapon, banal na misa. Tenebre, Prosesyon. Ika-17 ng Abril, Huwebes Santo. Ika-6 ng umaga, panalangin sa umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-9 ng umaga, misa ng Krismas sa Malolos Basilica Minore. Ika-5 ng hapon, misa ng huling hapunan at paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Ika-6 ng gabi, prosesyon ng banal na Santisimo Sacramento. Ika-18 ng Abril, Biyernes Santo. Ika-6 ng umaga, panalangin pang umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-9 ng umaga, Via Crucis.
Live Station of the Cross sa paligid ng parokya, mula sa bisita ng Kaingin patungo sa mga barangay ng San Agustin, Liang, Katmon at San Gabriel hanggang sa simbahan. Ika-12 ng tanghali, huling 7 wika. Ika-3 ng hapon, pagtatanggal kay Jesus na nakapako sa krus. Ika-6 ng gabi, prosesyon sa parokya, paglilibing kay Jesus sa bisita ng Katmon. Ika-19 ng Abril, Sabado de Gloria. Ika-6:30 ng umaga, panalangin sa umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-6 ng gabi, bihilya ng pagkabuhay, misa ng pako ng pagkabuhay. Ika-20 ng Abril, Pasko ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ika-5 ng umaga, prosesyon ng salubong. Ang mga kababaihan po ay magmumula sa bisita ng Kaingin at ang mga kalalakihan ay magmumula sa bisita ng Katmon. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo, Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Mayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Purihin natin at palakpakan ang Panginoon.